So, mapagpalang araw na muli sa ating lahat and welcome na muli sa ating pag-aaral sa oras na ito. Ayan, so kamusta po kayong lahat? Tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral ng Messages to Young People at salamat po sa patuloy na pong pagsusubaybay sa ating pag-aaral. Nakikita niyo po yung screen natin, ayan, sa aking kalikuran. At ang ating topic po sa oras na ito, nasa chapter 53 na po tayo ng Messages to Young People, entitled Students' Opportunity. Ayan. So, tutunghayan po natin yung pag-aaral na ito na hindi lang sa mga estudyante, kasali na din yung mga matatanda, mga bata, as long as we have an opportunity. So, sinabi sa ating verse, Ecclesiastes 9 verse 10, whatsoever thy hand find it to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. So lahat tayo mga kapatid mamamatay, di po ba? Alam natin na darating ang point na mawawala na tayo sa sanlibutan, at hindi natin alam kung kailan yun mangyayari. Basta ang point natin ngayon, whatsoever thy hand find it to do it with thy might. Gawin natin para sa Panginoon itong mga bagay. Lahat para sa kaluwalhatian niya. Kaya nga sabi pa dito, encourage student to use their opportunities now. Because time is passing, di po ba? Ang ating panahon ay lilipas talaga yan. If we like it or not, lilipas yung panahon natin, mga kapatid. Kaya nga, kailangan i-encourage natin yung mga kabataan, bata, matatanda, na gamitin yung opportunity natin na magbahagi o ano yung gagawin natin. Sabi sa Messages to Young People, your opportunity for work are fast passing. Napakabilis na pangyayari, di ba? Sinasabi pa dyan, you have no time to spend in self-pleasing, only as you strive earnestly to succeed will you gain true happiness. Precious are the opportunities offered you during the time you spend in school. So wag mong sasayangin yung mga pagkakataon mo, yung opportunity mo na while you have time to tell your classmate, to tell your friends that Jesus loves you, you need to love Jesus, and if you love Jesus, you keep His commandments, in a little things, mga kapatid. Make your student life as perfect as possible. Ito po yung pagsikapan natin while we have time to prepare, mga kapatid. Pagsikapan natin maging perfect yung ating paggawa, na maging mind our own work, na huwag nating sasayangin, mga kapatid. You will pass over the way but once. So tatandaan natin na kung tayo'y mamatay, hindi na tayo muli babalik sa ating pagkabata at mabubuhay ulit. Yung sinasabi nilang incarnation, that's not true, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon na kung gagawin natin o gagawa tayo sa gawain niya ngayon, gawin natin ng perfect. Gawin natin ang buong lakas natin. Even na sa mata ng ibang tao ay hindi to perfect yung paggawa natin, as long as ginawa natin ito ng buong puso. Kasi nga, you will pass over the way but once. And it rests with you yourself whether your work shall be success or a failure. So, makikita natin yung magiging resulta ng ating paggawa, kung tayo po ba ay nagiging pagpapala sa iba. At kasi depende po ito sa ating pagpipili, kung ano yung ginagawa natin, nabibigay kaluwalhatian ba ito sa Panginoon. As you succeed in gaining a knowledge of the Bible, you are storing up treasures to impart. So wow, napakaganda mga kapatid. Let's take note na kung ano yung ginagawa mo dito sa mundong ito, you are preparing for the great things, for the great heaven, mga kapatid. We are striving, we are arriving to the beautiful mansion of God. We need to search the deep. We need to search the scripture. Nagawin natin yung ating magagawa o ating makakaya to impart the truth to others while we have opportunities. Next, helping others. Ito po yung isa din na dapat mong gawin. Galatians 6 verse 2, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So, magpanalanginan po tayo, magtulungan. Kung may mga kahinaan si kapatid, tayo din, ipanalangin natin.
Kasi napakaganda po kung tayong mga nag-aangking mga tagasunod ng Panginoon ay maipakita natin yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Kaya helping others is very important, lalong-lalo na sa tayong mga kabataan. Kung ano yung magagawa natin in a little things, gawin natin for God's glory. Next is, encourages student to help those who are struggling or backward. Diba, may mga friends tayo na nawawala na ng gana sa kanilang sarili, gusto na nilang mag-backslide. Di po ba, may po tayong mga kaibigan na nawawala na ng pananampalataya. But encourage them to help. Encourage them na mahal tayo ng Panginoon, na ayaw niya tayong masuwail, ayaw niya tayong maging pabaya. Kaya nga sabi dyan, if you have a fellow student who is backward, explain to him the lesson that he does not understand. Ano yung mga bagay na hindi natin maintindihan? Ano yung mga bagay na hindi man maintindihan ni kapatid o ng iyong kaibigan? Ipanalangin mo sa Panginoon na magagawa niyang maintindihan o maiintindihan niya yung mga bagay. Kaya siya bakit siya nawawala ng pananampalataya? 'Di ba? Suddenly tayo din may point na nagdi-discourage na tayo. May mga kahinaan tayo na tinatamaan ng kaaway. Pinopoint ng kaaway yung weaknesses natin para manghina tayo. But sabi dyan, kung meron tayong kaibigan o kaklase na nawawala na ng tiwala sa kanyang Panginoon, sa kanyang sarili, ipaalam sa kanya, i-explain sa kanya yung aral na hindi niya maintindihan. Yung aral na kung paano minahal tayo ng Panginoon. Yung aral na hindi naging malawak sa isipan niya. In your school life, you may have opportunity to tell the poor and ignorant of the wonderful truths of God's Word. Improve every such opportunity. The Lord will bless every moment spent in this way. So, ang Panginoon kasi tutulungan niya tayo. Ano man yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, ay magagawa niya sa atin. In a little things, gawin po natin as a student. Sa ating school life, may mga opportunity tayo to tell ignorant people, especially to the poor people and ignorant of the wonderful truths of God's Word na ayaw nilang pakinggan yung katotohanan. Ibahagi natin ng may pag-ibig sa kanila. Kung ayaw talaga nilang pakinggan, is it? Ang Panginoon ang bahala na magbigay sa kanila ng paliwanag, mag-convict sa kanilang puso, magpaintindi sa kanila by His Spirit, mga kapatid. The Lord will bless every moment. Tandaan natin yan. Every moment spent in this way. Next. Thorough mastery and fundamentals. Kung alam mo yung mga katotohanan, fundamental principles, mga kapatid, alam mo yung meron tayong kaisa-isang Diyos na buhay, na siya ang ating pinaglilingkuran, which is ang Ama, at mayroon siyang isinilang na anak, na siyang pinagkaloob dito sa mundo para maligtas. Yun po yung dapat nating ipaubaya sa mga tao, ipakilala sa kanila. Kaya nga sabi sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kung alam mo yung katotohanan, ninanais ng Panginoon na maisabuhay mo ito, na magiging aprobado din ito sa langit. Diba? Napakaganda mga kapatid. Kung ang atin pong kalooban ay naayon po sa kalooban ng Panginoon. Study to show thyself approved unto God. Na tayo po as a workman that needed not to be ashamed, na hindi natin ikakahiya o hindi tayo ikakahiya ng sinuman kung atin pong ibabahagi ang katotohanan, privately or publicly, ang Panginoon po ang magpapala sa atin. Never rest satisfied with a low standard. So tayo bilang kabataan, minumungkahi sa atin na huwag tayong mag-satisfy sa mga mababang antas ng buhay o mababang antas ng standarte. Ninanais ng Panginoon na tayo ay humakbang ng pinakamalawak o pinakamataas na standard, which is the heaven standard. Sabi dito, in attending school, be sure that you have in a view a noble, holy object. Kasi mga kapatid, itong sinasabing low standard, hindi naman itong ibig sabihin na parang nilulow standard mo yung ibang tao, di ba? Ang nais ng Panginoon dito, na hindi tayo masatisfy with a low standard, yung parang nag-aaral ka lang, na walang ipinapakitang mabubuting gawa, walang maipapakitang pagpapala sa iba. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung high standard na ninanais niya, yung maipakita mo yung karakter niya, yung karakter ni Kristo sa buhay mo. Kasi nga dito,
while we are attending school, be sure that you have in view a noble holy object. Holy object, mga kapatid. Go because you desire to fit yourselves for service in some part of the Lord's vineyard. So kahit saan tayo pumunta, ito yung sinabing the Lord's vineyard. Kasi lahat naman tayo kung pinapahintulutan ng Panginoon na gumawa, at kahit saan tayo pumunta, napakadaming gawain. At ninanais ng Panginoon na maggumawa tayo ng may katapatan. Sabi diyan, do all that you can to attain this object. You can do more for yourselves than anyone can do for you. So magagawa mo ang lahat para sa sarili mo at para sa Panginoon, mga kapatid. Kaysa sa iba, yung gagawa para sa iyo. Kasi kung alam mong magagawa mo, gawin mo na lang. Na sa Panginoon ka naglilingkod, hindi sa ibang tao. O sa hindi sa tao. O parang nagiging mandatory sa iyo, gumawa ka, di ba? So hindi po. Sabi diyan, you can do more for yourselves than anyone you can do for you. Next is, be diligent and responsible in your growth. Tayong lumalago bilang kabataan, nag-aaral, napakadaming mga books nating pinag-aaralan. Pero dapat maging diligent. Hindi naman po ibig sabihin na matalino ka, hindi ka na ma-failure, di ba? Ang nais ng Panginoon na diligent dito, yung nalagi kang umaasa sa Panginoon, na lagi kang humihingi ng gabay sa Kanya. Yun yung tunay na matalino. Sabi nga sa Proverbs 13 verse 4, the soul of the sluggard desireth and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. So, kung nagiging tamad tayo sa gawain, marami tayong mga pangarap, marami tayong mga gustong gawin, pero hindi natin magawa dahil tinatamad tayo. That's the soul of the sluggard. Ang daming pangarap, ang daming sinasabi, panay utos doon, utos dito, pero siya mismo hindi gumagawa o hindi kayang gawin yung itinag-uutos niya. Kaya mga kapatid, ayaw ng Panginoon yung pala utos tayo. Tayo yung gagawa. Tayo yung gagawa sa nais nating makamit. Diba? At wala talagang magagawa ang mga tamad, mga kapatid. Yeah, take note of that. Kaya nga yung kaluluwa ng mga matatalino o masipag, ayan. So, diligent is masipag. Shall be made fat. So tunghayan po natin, mga kapatid, pansinin natin yung mga langgam na gumagapang, di ba, napakasipag nila. Hindi sila maghihintay kung kailan pa uulan bago pa sila magtatrabaho. So habang may pagkakataon, habang may panahon, magtatrabaho talaga. Maging masipag po tayo upang ang ating, hindi lang sa ating physical na pangangatawan, pati yung ating kaluluwa ay maging mataba. Maging pagpapala tayo sa iba. Next is Hebrews 6:11, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. So ninanais ng Panginoon na maipakita natin yung pagiging masipag sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasi kapag masipag ka, maluluwalhati mo yung Panginoon sa pagiging masipag mo. Kapag tayo ay nangangarap, desire natin sa buhay natin na ganito ganyan, kinakailangan tayo mismo gumawa, tayo yung magre-reach ng gusto nating bagay. Every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Magbigay din po tayo ng pag-asa sa iba, mga kapatid. So next is use your time wisely. So maging matalino tayo sa paggamit ng ating oras. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang bagay. So sa Ephesians 5:15 and 16, see then that ye walk circumspectly, redeeming the time because the days are evil. So kahit napakamasama na po yung ating sanlibutan, ng ating panahon ngayon, we need to redeem the time. How to redeem the time? Redeeming the time because the days is evil. Sa pagsisiwalat mo ng magandang mensahe, pagpapakilala mo sa iyong buhay si Kristo, pagpapakilala mo kay Kristo sa iyong buhay, ay may papakita mo na binabalik mo yung oras, mga kapatid. You redeem the time through searching the scripture and to reflect the character of God. Tayo po ay maging tapat sa mga bagay na ito, lalong-lalo na sa ating oras, kasi hindi na po yan babalik. Edad mo ngayon, kabataan mo pa, pero darating ang point, magiging matanda ka na, wala na. Tapos na yung oras mo, mga kapatid.
hindi na po babalik yung oras. Kaya next, sa Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. So maging matalino po tayo sa paggawa ng ating panahon o sa paggamit ng ating panahon, sa paggawa ng ating talento, sa paggamit nito. Use your time wisely. Huwag pag-aaksayahin sa mga makamundong bagay, kundi gawin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi siya naman po yung nagbigay nito. Let's take note. Kapag umahawa ka sa iyong dibdib, nararamdaman mo kung gaano ka minamahal ng Panginoon. Hindi sa mga walang kwentang bagay mo ginawa. Pero kapag iniisip mo na lagi kang minamahal ng Panginoon at nananatili yung pag-ibig at pagpapatawad niya sa'yo habang nabubuhay ka, mga kapatid, it is the best reminder sa atin na lalo tayong maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na maibahagi ito sa iba. Our conclusion for this time sa Counsels on Health, page 555, it says here, the terrible disasters that are befalling great cities ought to arouse us to intense activity in giving the warning message to the people in these congested centers of population while we still have an opportunity. So anong sinasabi dito? Ibigay na po yung mensahe ng tatlong anghel, ang mensahe ng awa. Giving the warning message, yung babala na mensahe to the people in this congested center of population while we still have an opportunity. How to do that? How we do that, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, maipapakita natin sa ating buhay yung karakter ng Panginoon. At doon nila makikita kung gaano na kalapit ang katotohanan, kailangang maisabuhay, kasi gaano nakalapit ang pagparito ni Kristo na ating personal na tagapagligtas. The most favorable time for the presentation of our message in the cities has passed by. Sin and wickedness are rapidly increasing, and how we shall have to redeem the time by laboring all the more earnestly. So, dito po, sa pamamagitan ng ating paggawa ng may masigasig na paggawa, dito natin mariredeem ang time. Dito natin magagamit ng wasto ang oras natin for not wasting it. But to use it for the glory of God. Use our time wisely. Use our time for the glory of God, mga kapatid. Ito yung pinaka-favorable time for the presentation of our message in the cities has passed by. At habang tayo nagme-mensahe ng katotohanan sa mga tao, ang kasalanan at kasamaan ay talaga rapidly increasing. Dumadami po yan. Huwag na po tayong magtaka bakit mas dumadami yung kasamaan kaysa sa mga mabubuti. Dahil nandito pa ang kaaway at sinisikap niya na kahit yung very elect ay madaya. Kaya be wise to use our time. Be wise to use your day. And nawa ay marami po tayong natutunan for this chapter 53 ng Messages to Young People, at praying and hoping na if you have an opportunity, please, use your time. Use your opportunity for the glory of God. Not for your own pleasing, but for the glory of God. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless sa ating lahat.